Dalawang senaryo naman ang tinitingnan ng Pag-asa na posibleng tumbukin ng bagyong Ophel. Samantala, pinayuhan naman ng Office of Civil Defense sa mga evacuee na huwag munang bumalik sa kanilang mga bahay para matiyak ang kanilang kaligtasan. Si Benji Durango ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Benji. Alan, tulad nga nung narinig nating report kanina o kanina lamang ng Pag-asa weather forecaster ay pa-exit pa lang ng PAR itong bagyong Nika sa makatuwid. Ibig sabihin yan, dalawang bagyo ngayon ang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat wala pang direktang epekto ang bagyong Ophel sa ating bansa, nakapapasok lamang ng PAR kaninang alas 3 ng madaling araw, ay nananatili namang masungit pa rin ang panahon sa ilang lugar sa Cagayan Valley, dyan sa may Babuyan at maging sa Ilocos Region dahil naman sa bagyong Nika. Pero ayon sa DOST Pag-asa, Huwebes ng hapon o gabi na asa na magla-landfall ang bagyong Ophel. Dalawang senaryo ang binabantayan ng Pag-asa. Una, tutumbukin ng Northern o Central Luzon. O pangalawa, magre-recurve ito pero tatamaan naman ng malawak nitong kaulapan ang Luzon, bitbit ang hangin at ulan. Magkakaibang senaryo pero parehong may impact sa bansa tulad ng flash flood, landslides at storm surge. Regarding Ophel, dahil kung makikita rin natin, yung cloud signature ngayon ni Ophel ay medyo disorganized po. Once na maging compact yan, tulad ng bagyong si Nika, mas malalo natin ma-identify kung ano yung mga lugar na malaki yung chance na makaranas ng mga pag-ulan. Like, for the past 24 hours, ang concentration ng ulan ni Nika ay nandun lamang sa ilang lugar ng Northern Central Luzon area. Sa kasalukuyang itsura po ni Ophel, ay magiging mas malawak yung potential na ulanin. Tulad na lamang ngayon, umaapaw na ang Cagayan River system. Ang Cagayan River at ang Pinakanawan River. Nilamon na nito ang mga overflow bridges. Maraming residente pa rin ang nasa evacuation centers. Nakita po ninyo yung datos natin sa preventive operation ay palaki ng palaki po dahil yung mga kababayan natin ay talaga na susunod po sa ating mga local government units at saka lahat ng mga advisories po na binibigay tayo sa kanila. Sa tala ng Office of Civil Defense Region 2, nasa 8,526 na katao ang kasalukuyang nananatili pa rin sa evacuation center. Sa kabuuan, lumobo na sa bilang na 6,070 na pamilya o katumbas yan ng 19,826 na katao na naapektuhan ng mga magkakasunod na bagyo mula sa 300 at 62 barangay na mga lalawigan ng Cagayan, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya. Dahil sa linggo-linggong bagyo sa Cagayan Valley, nag-abiso rin si OCD Regional Director Leon Rafael sa LGUs na huwag na munang magpapabalik ng evacuee sa kanilang mga bahay para makasiguro na rin ng kanilang kaligtasan at hindi na mahirapan pa ang mga otoridad na muling magpalikas. Para ito sa mga residente sa riverbanks, landslide prone at coastal areas na unang tinatamaan ng hangin, ulan at baha. Bukod sa resources ng gobyerno, kasama na rin sa kanilang inventaryo ang equipment ng private contractors ng pamahalaan. Ang mga truck, backhoe at iba pang mga kagamitan ng mga kontratistang ito, naka-preposition na rin para makatuwang sa rescue at clearing operations. Base ito sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero pa tayo mga buwan, mga ganyan na po, yung mga kontratista po. Pagka po, hindi na po makaya ng ating mga ahensya ng gobyerno, lalo-lalo na yung ating Department of Public Works and Highways, ay tumutulong na po sila. Pero na po tayo mga previous na memorandum agreement sa mga ito, at tutulong po sila po sa ating pwedeng kailanganin. Siniguro naman ng OCD na sapat ang pagkain ng mga evacuees sa tulong ng DSWD at maging ng lokal na pamahalaan. Binibigyan na po ng replenishment kasi mating na naman po at napukang-tutukukin na naman yung ating Eastern Seaboard ng Cagayan Valley. Sa mga local government units naman natin ay may sapat po na mga food bank kaya pagkain sila. At yun nga sabi namin kung kailangan po nila ay pagsabilangan dahil nakanta po ang ating national government, nakatutok po sila sa amin dito sa Region 2 at sa lahat ng region na natamaan ng mga susunod pang mga bagyo at handa po sila mamigay ng kakailanganin ng ating mga regional offices po. Alan, sabi nga, all hands on deck ang lahat ng ahensya ng gobyerno pagdating sa pagbabantay sa magiging epekto ng magkakasunod na bagyo sa ating bansa. Alan. Maraming salamat, Benji Durango.